Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon, 29 minutes ago. So, title, 29 classrooms lang, Marcos Jr. tila hindi alam ang kapalpakan ng DPWH. Tila hindi agad na ipabatid kay Pangulong Marcos Jr. na 22 classrooms pa lamang ang natapos ng DPWH ngayong 2025, isang nakakabiglang bilang kung ihahambing sa mahigit 1,700 classroom na target ngayong taon. Sa isang press briefing, ipinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na agad umanong nag-utos ang Pangulo ng catch-up plan upang habulin ang malaking kakulangan. Sabi ni Auntie Claire, kung mayroon pong dapat managot dito, bakit napabayaan po dito? Ano ba itong salitang ito? Ulitin ko nga. Kung mayroon pong dapat managot dito, kung mayroon pong dapat managot dito, bakit napabayaan po dito? Hindi ko talaga magets. Asahan po natin na may mananagot po. Ayon sa mga ulat, nagsasagawa na umano si DPWH Secretary Vince Dizon ng investigasyon para alamin kung anong nangyari sa kabila ng bilyon-bilyong pondo inilaan sa mga infrastruktura. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, maraming netizen ang nagtatanong kung paano hindi agad nalaman ni Marcos Jr. ang ganitong kalaking kapalpakan sa ilalim mismo ng kanyang administrasyon. Ay nako. Tingnan natin people who reacted. Dito ko mahilig. 2,400 people ang nag-react, 2,200 ang tumatawa, 50 ang galit, 67 lang ang nag-like. Wala na talaga ang Pangulo at ni Auntie Claire. Tinatawanan na lang ng mga netizens. Wala na talagang maniwala. Talagang kung as a leader, he does not, wala siyang hold sa buong situation. Parang, ito, opinion ko lang ito parang reactionary lang siya. Kung walang nangyayaring masama, okay na lang din sa kanya. Wala siyang ginagawa. Pag may masama, saka lang siya gagalaw, saka lang siya makikialam. Parang ganon ang kanyang leadership style. Again, opinion ko lang ito. I might be wrong. Kasi, berin mo yan, ang laking kapalpakan, ibinida pa naman niya sa kanyang SONA. Ito lang, July. Sa ngayon, 22,000 na silid paaralan na ang nabuksan at balak pa nating gagawa ng karagdagang 40,000 classrooms hanggang matapos ang aking termino. Palakpak na naman ang pagkatapos ng isang buwan ata o more than naman, yun na booking. Mabuti na lang at mayroong Senate hearing, budget hearing. Paano kung walang Senate budget hearing? Hindi na natin, wala lang. Mapabayaan na ang mga kabataan. Kawawa, biktima ang ating mga anak, mga apo ng kapabayaan ng administrasyong ito. Bakit kasi, ang ganda na ng sistema ng mga previous administration na ang mag-implement sa pagpapatay ng mga classroom, DepEd nung una. Aquino administration, marami silang napatayo. Although may backlog pa rin Duterte, ganun din. Maraming naipatayo, may backlog pa rin. Ngayon, anong nangyari? Sinentralize lahat sa DPWH. Lahat po ng infrastructure, DPWH lahat.
Kaya nagkakaproblema tayo, farm to market roads, ayan, ito, school building, lahat na lang ng infrastructure binigay sa DPWH. Ano ba yun? Sino may utak nun? Parang sinadya ba yun? Para makontrol nila ang budget. Tuloy, nagduda isang retired general na nabasa ko ang kanyang post. Napakalaking pagkakamali, sabi niya. Yung sinentralize sa DPWH. Pinakialaman ba? Farm to market road, ibigay mo sa Department of Agriculture kasi kailangan ng mga farmers yan. Bakit DPWH pa? O kahit nga ang mga training facilities, barracks ng ating mga sundalo, ibinigay pa lahat sa DPWH. Hanggang ngayon, nagkaluko-luko. Oh, bakit? Talagang ang ating presidente, he does not command, control sa lahat ng departamento. Wala lang. Relaxing lang. Yan ang nakikita ko sa kanya. Kaya, saka na lang mag-react kung malaman niya. Example, yung 1 million na lugi ng GSIS. Nag-invest sa online gaming ba yun? Hindi niya alam. O lalo na itong flood control projects na ipinagmamayabang niya nung una. Yung pala, napak-check ng bagyo, dinipinsahan pa niya nung una, nandyan. Na-overwhelm lang. Later on, after a few months, wala talaga, not a single work has been done. Nandyan, guni-guni, nandyan, substandard. Mahiya naman kayo! Biglang nagalit sa SONA. So, magbasa tayo sa mga comments. Arnold Custodio, no cabinet meetings, all jams only. CP, mas mayo pang presidente. Purok at the end, well accounted ang result sa purok. Buroy Baron, panay na lang ang gulat. Sabi niya, bakit tayo nagkaganito? Eileen Barnett, Diyos ko, walang ka muta-mutak. Who does are you? Rem Di Guzman, nakakayak na lang po. Talaga kayo, BBM. Lumalabas ko sa ang mga ebidensya na wala kayong alam. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para naman ang tribo makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gid yan. Si nanay ang tag-iya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa tagaan og yero. Muna na ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to. Para el labi pinang kapili. Mayid kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanuli panda. So kini si nanay kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay nga inani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Nga inani na ang itsura. Pilo ni gali oy, unga ide Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni gali tuig. 21 na katuig. So ikaw ra ani nanay nagpuyo? Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya? Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo. Kung ang mga apo kay gatrabaho man na sila. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah? Opat. 4 ka buok. So pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So inaani na ang itsura sa iyang atop. Salamat to Ginoo ta naka-atop kuha. Na-license so atop ko yan nga ludak. So si nanay dili siya kabalo mag Bisaya, so tadaan lig siya. Salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya.
Kay ani naman gid ang itsura sa iyang balay, so atop na ni karon si kuya, kay gitabangan lang ni si nanay kang kuya sa iyang apo. So salamat kayo nanay. Salamat.